Hello everyone. Rito here, and as I've said last week, I mean on December 5, I'll be making tutorial videos regarding 3D and VFX, and one of those vids na mga napili niyo is yung video number 6, which is yung Fox na to. So now making a tutorial video on it. Actually, ayun yung isa sa mga pinakamadaling VFX work na ginawa ko since ginawa ko siya as practice sa OJT. Sa OJT ko nun way back ano pa, nung bakasyon namin. So anyways, enough yapping. Let's just get into it. So andito na tayo sa Blender. And for a quick breakdown, no, ayun lang siya. Ginawa ko lang siya in 3-point lighting, no? Ayun lang yung ginawa ko pang match no ano. So, ito yung whole animation niya. Yan lang siya. Tapos, kumawa yung fox. Ito yung itsura niya on cam. But like in reality, lumabas lang siya sa building na to. Pero yung building na to, ginamit ko siya pang mask. So like, yung mga parts ng building na ito, yung mga parts na hindi siya kita. Ayun yung ano, like, magiging transparent basically. Pag pumatong na siya sa cam since naka-overlay yung video na to. Sorry, since na-delete ko na yung yung frame by frames na ito. So, hindi mo siya makikita sa rendered view. Ang laman lang ng rendered view is transparent yung ito. Yan. Ayan yung thing nung mask dito sa sa Blender. But anyways, I'll be making another one or some sort of recreation of this thing. So yeah, let's do it. Dito lang ako kumukuha mostly ng mga stock footage sa Pexels to. Dati ginagamit ko siya for stock images na since dati gumagawa ko ng mga posters and ito lang yung best way ko na para makakuha ng mga high quality images na I can use no or pag-practicean. Pero may mga videos naman siya. So search lang tayo ng any drone shot na building. Wait lang. Ito, this one will work. And ayan, so na-download na yung video natin. For this one, ko-convert muna natin siya into frame by frame sequence para we can work on it sa Blender. Oh. Pero like, di naman natin bubuin siguro. Siguro mga lang, hanggang 15 or 20, ganun. For this one, para gawin siyang frame by frame sequence, gumagamit ako ng FFmpeg. So, basically what it does is, kino-convert lang niya yung video into frames or into any formats na without using a web thing na converter ganun para like locally mo lang siya gagawin and mas mabilis siya kasi straight na sa system mo yung yung file. So download nyo lang tong FFmpeg, then download nyo lang tong source code, then extract yung uh, folder na nasa loob nun, and here's it. Ito na yung FFmpeg. So pupunta ka lang sa bin since nandito dump yung FFmpeg na program. What you'll do is go sa CMD nyo, type nyo lang CMD, copy nyo lang tong location na to. So, CD and space, then paste nyo lang yan. Dito mo ililipat bale yung vid na na download mo. So, we're going over here. As you can see, nandito yung mga yung mga iba kong videos na kina-convert din. Anyways, ayan, 48 FPS na lang siguro. Then, tanggalin ko na lang itong mga nasa frame set. Yung sa recent work ko. Yung sa BGC. Itong folder na to, ginawa ko lang to for the sake of convenience na lang din. Para dito ko lang dinadump yung mga frame ko. Ayan, convert na natin siya. So, gumawa ko nung ng command list nung since di ko naman lagi naaalala yung yung format niya. So, ito, kinuha ko lang to sa web. Then, nilagay ko lang siya dito. So, ito yung MP4 image sequence. So, what you'll do is type mo lang, since nandito ka na sa directory niya, ffmpeg, I
Tapos, yung 48 FPS na vid, yung file name, then frames, then out%d.png. Yung %d na yan ay yung parang mag-aano nung ano, nung kung ilan like digits yung sa frame, ganun. Per, it doesn't matter naman sa ano lang yan, sa naming, ano lang, naming stuff. Anyways, ayan, nagko-convert na siya. Wait lang natin saglit. So yeah, tapos na siya. So, pupunta lang tayo dito sa frames since dito na siya nakadump lahat. Ayan. From frame 1 to 1,755 frames. Pupunta lang tayo sa FSpy, which is I mentioned nung one of my first videos dito sa Blender. Ayan, sa FSpy, then we'll go to open image. Then, punta ka lang sa FFmpeg. Ayan. Then, yung frames. Then, hanapin mo yung out 1. Since ito yung first frame ng video. Yan. So now, andito na tayo. Ito, check nyo lang yung image para mas madali siyang makita. So, maglagay na lang tayo ng XY grid floor. Sa Blender kasi, yung Z, siya yung vertical axis. Then, yung Y, siya naman yung X and Y, siya yung like sa left and right axis. I don't know paano ko i-explain yun. Basta yun, you get the idea. Kasi, for some people, no, yung y-axis kasi yung vertical, no? Like, yun sa Minecraft or sa wait lang. What am I doing? Sa Minecraft or sa game development, no? Ito pala yung y-axis. Yan. Hold nyo lang pala yung shift whenever you're holding this point, no? Para mas precise yung pag-measure nyo. So, yan. Pwede kayo mag-reference sa mga other buildings. You know, para mas accurate yung yung sa floor. So, ayun. Since naka-point down yung Z, we don't want that kasi baligtad yung ayan. We want it pointing upwards. Yan. Pwede ka actually maglagay dito ng ng box. You know, just for reference ng perspective mo. So we're just basically mocking the perspective ng image na to para ma-match sa Blender, no? Para mas madali mo siya magagawa dun. Para like yung camera mo naka-point na agad sa perspective na to. So ayan, since save na natin siya, save lang natin to. Save as, then save ko lang as test 3D or something. Ayan. Project.fspy. Yan, so punta na tayo sa Blender. Gawa tayo ng bagong Yan, so nandito na tayo sa Blender. So, yung FSpy, it comes along with their plug-in or add-on na FSpy din na para makapag-import ka ng mga ng mga FSpy projects mo and you can work on them. So, delete lang natin to. Then, itong camera. Ay, pati natin yung light pala. Sorry. So, lahat na rin. So, FSpy. Then, punta ka lang sa sinave natin. Test 3D. Yan. So, ayan na siya. So, in-import niya lang dito yung first frame which is yung binigay natin sa kanya na ginawa natin ng mock na perspective. But at least, no, ito yung X and Y axis. And tama naman siya. So, next is output. And since 48 yung FPS na natin kanina, which is kind of weird. Actually, ngayon lang ako nag-work ng 48 FPS na format. Yan. So, make sure your settings nyo naka-cycles and GPU compute if ever na may dedicated na GPU kayo, no? Much better to. So, ang ginagawa ko lagi is naka-optics na denoiser lang ako. Yan. Then, tanggal lang ako ng light tree. Ginagawa ko na to in advance para hindi mabigat yung workflow natin mamaya. Yan. Ayan lang siya. Then, transparency. Read natin yan. Wait, mali pa spelling ko. Yung transparency,
So, mali ko siya nakikita. Ayan, sa film. Ayan. So, next thing we'll do is import na natin yung frame by frame sequence. So, pupunta ka lang dito sa camera. Yung camera mo, select mo yan. Then, select mo yung camera na ano, or yung data. Basta may camera icon yung data ng ano, camera kasi. Then, sa background images, mag-import ka lang ng movie clip. Yan. Then, hanapin lang siya saan siya nilagay. Ito ko lang siya sa frames. Then, out 1 hanggang lahat. Like, click nyo lang yung out 1, then pindutin nyo lang yung A sa keyboard. Yan, para select all. Yan. So, in-import nyo na yung ano, yung frame by frame sequence. So pag ginalaw nyo yan, makikita nyo na yan. Pero, hindi mo siya makikita sa render. So, it's just like, ano. So, ipapatong mo pa siya, basically. Pero madali na lang yung gawin. So, for now, itatrack na natin to. Itong building na to. So, first, Shift A, add lang tayo ng plane. Plane, yeah. And wait lang. Ito na lang para mas madali, para mas nakikita nyo rin. R and X, 90 para 90 degrees yung rotation niya. Para ano, sakto lang, di ba? Sakto lang sa building. Then, literally, gagayahin mo lang siya sa ano, size ng front face ng building na to. Wait lang, hanapin lang muna natin hanggang saan tayo. Since hanggang lang naman. Ang kukunin lang natin is hanggang siguro around 800 frames. Yan, siguro pwede na yan. Yan, pwede na yan. So, i-size natin siya, no? S. S yung kasi, yung scale. So, S and X, since papalitin mo yung scale niya in his x-axis. Ayan. Tas, ayan. Same lang din sa move, no? So, G yung move. So, ayan na. G yung move, then x-axis. Para sa x-axis lang siya gagalaw na ganyan. Yan. So, G lang uli natin. Then, Z. As in yung Z. So, para sa Z-axis, no? So, ganun lang siya. So, basically, parang literally, imamak lang natin yung niya, position niya. Hanggang makuha mo. And yeah, I think we got it. Tapos, punta ka sa tab, sa edit mode. Then, hanapin mo yung yung subdivide. So, mas maraming subdivision, mas better yung tracking since nag-a-act siya as tracking point. So, exit ka na dyan sa edit mode by clicking tab. So, babalik ka sa object mode, which is yung default mode natin kanina. So, punta ka dito sa FSpy. Then, letter N. So, since na-install mo na yung FSpy, pati yung add-on, punta ka sa GeoTracker. Then, create new GeoTracker. Then, sa movie clip, yung out 1. Ayan. Tapos yung plane. Wait lang. Skip this version. Then yung plane, nakaselect na siya. Which is ito. Naka-auto-select na siya. Hinanap niya lang sa So, first gagawin mo rito is gagawa ka ng analysis cache file. Which is required. So, hanggang frame 900 lang tayo. Yan. So, basically, ginagawa niya is gumagawa lang siya ng parang mock-up data ng kung ano meron sa video para mas madali na yung tracking mamaya. So, yeah, antayin lang natin siya.
So yeah, tapos na yung analysis cache natin. Medyo matagal siya actually. Wait, so I forgot something. So punta tayo dito, i-ano natin to, lapat natin to. Then click nyo lang yung 0 sa numpad nyo. Then for that, from that, no, punta ka lang sa edit mode. Then shift click. Wait, sorry. Basta select nyo yung ano, itong edges na to. Yan. Then, i-extrude natin yan sa Y. Yan, para may additional tracking points pa tayo ng building. So anyways, yan. Magpunta na tayo sa camera, then start nyo yung pin mode. Then makikita nyo na yan, mag-green siya. So, i-analyze natin is hanggang up to frame 800 lang. Since yun lang yung gusto natin. Yan, nagro-rotate lang, ganun. So, track na natin siya. So, side note lang, back-to-back natin siyang ita-track. So, hindi siya one-click process na track forward din yun na. Ita-track pa rin natin siya backwards, no? Hanggang maging smooth. Ayan, so click lang natin yung balik tayo ng track to start para back-to-back yung tracking natin. Just to make sure na smooth yung footage natin. Ayan, so na-track na natin properly yung footage. Then, as you can see, na nag-rotate na rin yung object na ginawa natin kanina na plane. Ayan. So yeah, actually hanggang frame 900 nga. What if mag 900 na kaya tayo? 900. Yan. So let's go back sa exit na lang yung pin mode. Then yan. Andito na tayo sa sa scene natin, no. Yan. End nyo lang para ma-hide na to. So for the Fox na rig dun sa video, actually hindi ko siya inanimate, no, technically, but like sinearch ko lang siya sa Sketchfab, like some sort of pre-made animation siya, ganun, since I just wanna test the VFX thing. So dito lang sa Sketchfab, di ko alam ano ba yung models na natin nagagamitin. Or like siguro fish. Koi fish. So download lang natin yung GLTF. Download na natin siya, yung koi fish. So gawa lang tayo ng folder dito. Then literally drag and drop nyo na lang yan. So import na natin siya. For now, save muna natin. Import lang tayo ng GLTF. Wait. Yan. Dito naman na siya sa rendered view. Yan. Nag-wiggle na siya. Not sure kung loop to or wait, is it loop? Is it lookout? I think it is. 301. Ayan, 1. Yeah, loop siya. So, basically, pwede lang natin siya i-copy-paste. So, yan. A to select all ng frames. Then, Shift D para mag-duplicate ka.
Wait. Yan. So, lapit lang natin. Then, yung duplicate, itabi lang natin siya para seamless yung sa animation. Yan. Around 600. Wait lang natin siya. Holy shit. Naghihingalo na yung GPU. So anyway, and you get the idea. Just lang natin ulit. G para i-move siya. So, ayan. So, gagawa tayo ng path, no? Para ito yung susundan niya, bale, around the building. So, move lang natin tong path na to. Around here. Yan. Then, go to edit mode. Then, click yung kabilang dulo. Then, dito na kayo pwede mag-mess around sa dadaanan niya, ganun. So, for this video, papaikutin lang natin siya sa building, ganun. Wait, line natin to kung konti. Para malawak-lawak yung na. Select nyo lang and then G, no? Then, Shift Z habang nakaklik ka sa G para malak yung Z axis. So, gagalawin mo lang siya. Gagalawin mo lang yung X and Y axis niya, kumbaga. Yan. Execute, delete. Ganun. Para since di ko naman need yun. Yan. Tapos, E lang ulit. E for extrude. Ganun. Tapos like, iikot lang siya, then mag-out, ganun. Ayun yung concept na nasa isip ko right now. Angat pa natin ito konti. And then mag-exit na siya. Yan. We got ourselves a path na susundan ng coiners. Ayan. So, once na buo na yung path nyo, no? Pupunta ka dito sa mismong object, which is ito. Then, mo yung relation niya into the path na ginawa niya. So, basically, yan, itong Sketchfab model. So, para itong buo. Yan. Sketchfab model, then, ito, makikita niyo yung nerve spot na ginawa niyo. I-parent niyo lang siya dyan, basically. And, kiklik niyo lang na ganyan. Then, sa path na ginawa niyo naman, what you'll do is, i-animate natin yan. So, i-check nyo itong path animation. Then, 1 to 800. So, since yan yung gusto natin, yan yung target nating frame, ang gagalawin na lang natin dito basically is yung evaluation time. Ayan. So, from here, then sa 800, and umiikot. Mag-aano na siya dun. To frame 800. Medyo tabingi pa. Medyo tabingi pa yun actually kasi hindi pa natin nagagalaw masyado. So, ayan. Yung 800 kasi siya yung dulo ng path, kumbaga. So, siguro around dito, buwelo na siya. Then, dito, mag-i-speed up na tayo. Around 900. Or something. Ayan.
For now, yung movement lang naman ang iisipin muna natin. No? Yan. Yan. Yan, ganun. Yan, so since nakuha na natin yung sa path animation, i-animate naman natin today is yung sa rotation niya since hindi umaakma dun sa sa rotation ng path since medyo complex yung ginawa natin na nagpapaikot pa siya na ganyan. So it cannot always stay na straight up. Animate lang tayo, no? So dapat yung cursor niyo is nasa sa viewport before pressing I. Yung I kasi i-mark niya as keyframe yung lahat ng lahat ng transform properties niya. So para like hindi niyo napipindutin yung ito lang, full rotation lang gano'n. Para lahat-lahat na siya kumbaga. Wait, yung sapat ayusin natin. Para start na siya agad. Right off the bat. So mga around dito. Para diretso na siya. Or, I'm sorry. Ililinear na lang natin to. Para like dire-diretso na agad siya. Yan, punta ka lang dito sa interpolation mode, then linear. Yan. Basta make sure na itong keyframe lang yung nakaselect. Andito tayo currently sa nerve spot para siya. Yan. Para diretso animation na siya na gumagalaw. Ganun. Linear means wala nang ease in or ease out, wala nang slow down na nangyayari. Kasi by default, si Blender kasi naka-ease yung animation niya. Ganun. So from here, and yung rotation niya. Then, around dito, i-rotate natin tong object na to. Siguro, yan. Ano lang to, R, then X ulit. Para yung niya, relative na x-axis niya. I mean yung, tama, yung relative na x-axis niya sa object. Ayun yung niro-rotate natin dito. So, ayan, I lang uli natin. Then, iikot na siya, iikot. Then, dito sa part na to, medyo bababa siya. So, we'll do is R ulit. Then, X. X na pababa naman. Yan. Ay, sorry. X na pababa. Hindi ko napindot yung I. R and X na pababa na ganyan. Parang umaangle na siya. Yan. Then, umiikot. Dito, ipaharap natin siya konti. Yan. If papaharap mo na naman siya sa Z-axis naman, R and Z. Basta, always remember na whenever you're trying to rotate or move an object dito sa Blender, let's say R, diba? R for rotate. Once na pag na-click mo yung R, literal na pipindutin mo lang yung X, Y, or Z, gano'n. Kung saang axis niya siya gusto i-rotate or i-move, gano'n. Or i-scale. Nag-a-apply din yan sa scale din actually. Pati sa move. Yan. Yan. Then slow turn. And medyo off yung turn natin dito. Masyado siyang nakababa. So, from here, kikip natin tong frame na to. So, kahit wala kang ginawa dito masyado para like, masustain niya yung position. Kasi mangyayari if inangat nyo na agad siya dito, mangyayari from here to here, umaangat na agad siya agad. Ginagawa niya na agad yung action na umaangat na. So, we want the action na umangat pa lang siya starting from here sa frame 445. So, para pag 445 to 500, dun lang dapat yung action na niya. Paangat pa lang siya kumbaga. Yan. Tapos RXX para yung twist niya. Yan. So, medyo move natin siya here. Yan. Para pag natin, play natin.
Medyo sloppy, but like, it does the job naman. Kasi, for this animation, kailangan, actually, dapat nga ano to eh, tinatabingi ko yung mesh, diba? Parang nakapaikot siya dito. Like, parang sa mga actual fish. Pero like, for the sake of simple animation lang naman. Ayan. Tapos, dito, medyo patabingi na siya. Ayan. RZ ulit. Itatapat lang natin siya sa ano. Wag natin siya i-overlap masyado sa building. Ayan, dyan muna. So, around here. Ayan. Keep uli natin to. Ayan. Dito, sa part na to, para din natin ulitin, gagawin natin is Shift D. Clicking this keyframe, naka-yellow na siya, then Shift D para ma-duplicate. So, ibig sabihin nun, parang ano lang, same value pa rin yung rotation until frame 600 or so. Ayan. So, ayan, sa frame 600, ayan, same value pa rin siya nung kanina. So, around from frame 600, ayan, mga 40 frames lang siguro, gagawin na natin siyang upright. Ayan. Tututok na lang natin siya sa ano. Ayan, RXX, then RZ, ayan. Then I lang ulit. Ayan. Then, bibilis na siya doon. Ayun. Hindi na masyadong kita yun, actually. Ayan. So, ito siya. Ayan, naghihingalo na ang aking PC. Wait. Yung sa first stance niya, medyo nakaangat pala siya. Ibaba natin siya konti. Nakaganyan siya kung off. From here to here, i-ano natin siya. RY. Para like nakaganyan siya. Then, move natin siya konti dito. Yan. That'll do the job naman. Medyo off talaga. Pero like, okay na yun. Mapapatagal pa tayo rito if we were to actually bend yung mesh ng fish. So, ano natin? Yan. Ano lang, numpad 0. Then, punta ka lang sa rendered. Yan. Makikita mo na yan. Yan. Quick preview lang ng animation. Yan. Ganyan siya. Ayan. Yan. Hanggang dito lang tayo. Hanggang frame 900 lang. So, yan. So, for this one, make sure na naka-on yung transparent. Actually, nandito siya sa naka-on na pala. Then, itong plane na to is hold out siya. I mean, shadow catcher. So, para like, pag tinignan mo siya sa viewport, ayan, yung shadow lang niya literal, yung nakikita nyo, ayan, no? So, what we just made is literally minak natin yung shadows ng building. Ayan. So, for now, lighting na tayo. For lighting, you have two options, no? Either mamano-mano ka with area light. Ayan, Shift A lang. Pwede ka mag-area light. Pag area light kasi mas controlled. Then, pwede ka mag-sun. As in, literal na sun. Ayan. Kasi, pero like, hindi ko ganong, ang problem ko lang dito sa sun is hindi ko ganong kontrolado yung hindi ko makuha yung gusto ko since, especially yung yung setting nung natin dito is cloudy, di ba? So, kalat yung light. So, itong sun kasi literal na iisang lang siya. Bagay lang siya for like noon setting, mga ganun. Mga around 12 PM na setting, ganun. Or talagang sobrang bright talaga. Then, yung second option mo is pwede ka mag-HDRI, which is available sa Blender Kit or
ano, sa online, may mga sites na nagpo-provide ng free na HDRI. So, if familiar kayo sa mga game, ako alam niyo yung Skybox, ganun. Ganun siya. Literally, na Skybox lang siya. So, like, 360 image siya. Then, ipoproject niya yung 360 image dito sa environment setting natin. Tapos, ayun, ayun yung magsisilbing light niya. Light natin, kumbaga. So, for ano, hanap tayo ng cloudy. Cloudy na ano. Yan, mga similar sa ganito. For like, medyo darker. Sige, ito na lang. Yan, import lang natin. Yan, medyo cloudy. Then, ito tone down lang natin yan konti. So, dito. Actually, pwede mo tanggalin yung ano, yung transparency. Like, for now lang naman. Yan, para makita nyo rin na, ayan, ito literal yung ano, yung HDRI. Yan, nakikita nyo. So, sa HDRI, para ma-edit mo HDRI, dito ka sa world. Yan, nandito tayo sa ano, shading, sa shading editor na tab. Ayan, dito ma-adjust nyo yung strength ng ano. So, i-dim lang natin siya konti. Yan, for mapping, no, pwede nyo siyang ano, yung rotation, pwede nyo galaw-galawin yung ano, itong HDRI nyo, no, para mag-match talaga yung lighting nyo. So, for this, ayan, i-ano lang muna natin to. So, off lang na uli natin yung transparency para like makita natin fully yung nasa background. Ayan. Ang problem lang naman natin here is, ano, need natin hindi, ano, wag masyadong bluish yung sa, ano, sa ilaw. Kasi, plain lang yung, ano, yung dating nung, ano. Ayan. Ayan, mag-add lang tayo ng use saturation value. Dito dapat sa middle. Ayan, sa middle na itong image tsaka nung background strength. Ayan. So, i-desaturate lang natin siya konti para maging grayish. Para maging pale ng konti. It's the least we can do. Ayan. Tapos pagbalik yung transparent, ayan. Mas okay na siya. Yan, di ba? Actually, kitang-kita nyo na yung ano. Yan, umikot lang siya. Ang sloppy talaga ng ikot. But like, yeah. It does get the job done. Hanggang frame 900 lang naman tayo. Yan. So, since natapos na natin itong animation natin, punta tayo ng it's compositing. Yeah, compositing. Then add nodes lang. Yan, sa compositing. Then, makikita nyo rito, ito yung ano, nirender nating layer, kumbaga. Wait, add lang tayo ng viewer. Yan. Ay, wait, sorry. Yan. Then, pag nag-render ka ng isang frame dyan, ay, wait, sorry. Wait lang. Di pa pala natin naayos yung render settings natin. Ito dito sa render settings. Yan. So, for viewport and wag muna natin isipin. Isipin natin sa render. Max na pwede mong gawin dito is 1024. Pero ikaw, pwede mo i-tone down yan. Pwedeng 512 lang. Ganun. Then sa denoise, tanggalin mo yung denoise natin yan. Ang optics, yan lang naman kadalasan kung ano, setting. Di pala natin ito naayos. Then, 512 divide by, ito yun. 256 tong sa viewport. Yan, para mas madali. And, so, test lang tayo. Tapos, test render tayo ng isang image.
Ay, sorry. Ayan. Nag-block siya kasi ano. Hindi siya yung output ng composite, sorry. Yan. Basta as long as ano, kita na natin siya dito. Ayan. Ito na siya. Sa viewer. Sa viewer na ano, na node. So, ang next na gagawin natin is papatong natin siya sa image sequence na inano natin. So, yung image sequence is nakasave here. Lagay. Hanapin nyo lang literal yung ano, yung frames na ano, ayan, which is in my case nandito sa FFmpeg. Yung frames na ginamit natin, yung in-extract natin, literal. Ayan, ito siya. Then, after nyan, dagdag lang kayo ng alpha over na node. Dito sa alpha over, kung sino yung nasa baba, siya yung nasa siya yung nasa top na ano, na layer, kumbaga. Ayun. So yan, add lang natin siya dito. Then, tingnan natin siya dito. Ayan. Ito na siya sa viewer. Sa viewer node. Nag-match na sila. So, mangyayari niyan, pag ni-render na natin siya, diretso na siya, no? So, let's, try. Para straight, straight out of Blender na yung, composite natin. Though, pwede ka naman mag-composite sa, sa mga ibang softwares. But like, mas convenient na rito para, diretso na. Ganon. Yan. Diba? And siya may simple na CGI ka na. Well, nasa sayo if pwede ka pa mag-add dito na to make it look more realistic. Pwede ka pa mag-add ng volumetric fogs. Pero that's another topic. But like, for now at least, di ba? May ka na. May concept ka na or idea kung kung paano itsura na I mean, paano yung like sa backstage ng paggawa ng mga gantong CGI ad using Blender 3D. Yeah. So, gagawin lang natin ngayon is i-render na lang natin siya. So, ang render nito is Control F12. So, pag pindot nyo ng Control F12, i-render niya na yan up to 900 frames. Then, isi-save niya yun dito sa sa C, sa temp. Yan, dito niya isa-send yun. So, like, hindi isa-send, actually isa-save. And so, mag-render lang tayo today. First, may ginawa lang akong few changes dito sa compositing. So, hindi kasi nakaset to ng 900. So, it was set into 9. So, since i-rendered natin to up to 900 frames, dapat naka 900 din yung frames na gagamitin natin. Yan, ayun lang yung setting na inayos ko. So, anyways, i-compile na natin yung mga frames na ni-render natin. So, pupunta na tayo dito sa File and New. Then, makikita nyo itong video editing. No? So, from here sa video editing, add nyo lang yung frame nyo. No? So, hanggang 900 tayo. Dito sa frame range. Then, Shift-A lang. Then, add ka ng image sequence. Then, makikita nyo rito sa temp, no? As I've said earlier. Nandito yun. So, pinakalanan ko lang siya ng test. Actually. Ayan. Wait. Not the perfume one. Ito. Itong test 1 to 900 na frames na nirender natin. Yeah. Ayan. So, dito sa setting na to, actually, wala na kayong gagalawin. May ibang setting lang kasi ako dun sa sa Blender ko, sa color management ko. So, inayos ko pa siya dito. And so, ayusin na lang natin yung format natin ng output. It's 1080 by 1920 since portrait siya. Yan, and i-scale lang natin yung image as yung scale. Wait. Sorry, I forgot. Hanapin na lang natin pala yung yung original na composition. Ayan. Pinat ka lang na isang image, then Alt-Enter. Then makikita mo na yung original na niya sa details. So it's actually 2160 by 3840. 2160 and 3840. And
Inano natin siya na 48 FPS. Since ayun yung nakaset sa kanya. Yan. So, pag in-scale natin yan, it should fit. Yeah. Naka-fit na siya. So dito sa video editing ni Blender, pwede ka rin mag-sound design, no? So for the sound design, I usually go to freesound.org. So hanap lang tayo ng city ambience or any city noise, no? Let's get this one. Yan. So, Shift A ka lang. Then, add ka lang ng sound. Then, sa desktop, ito yung dinownload natin. So, ito yung gagamitin nating sound for the whole comp na. Medyo lagi siya kasi, may kataasan yung resolution ng ni-render natin. But yeah, gets the job done. And then, finally, pag natapos nyo na itong sound design part, Control F12 lang ulit para ma-render yung final animation. So, ayan. Well, now, at least, meron ka ng basic idea on how to do VFX or a CGI video from Blender. Kahit yung concept lang, at least. No? I hope na may natutunan kayo. And then, thanks for tuning in and hope to see you sa mga next tutorial videos. That's all.